Maaga pa lamang ay gising na ang palengke. Sa bawat sulok nito'y may sigawan ng mga tindero, kalansing ng timbangan at yabag ng mga paa na tila walang pahinga. Ang amoy ng sariwang gulay at prutas ay humahalo sa singaw ng kape mula sa maliit na tindahang nagbubukas bago pa sumikat ang araw. Para sa marami, ang palengke ay magulo at nakakapagod. Ngunit para kay Bernie, ito ang lugar na tinatawag niyang tahanan. Palagi siyang makikita sa gitna ng daan. May pasan na kahon ng kamatis. Pawis na pawis ngunit may bakas ng ngiti sa labi. Simple ang kanyang suot, kupas na t-shirt at tsinelas. Walang anumang palatandaang siya ay may-ari ng isa sa pinakamalaking pwesto ng gulay at prutasan sa buong palengke. Para sa mata ng mga hindi nakakakilala, isa lamang siyang karaniwang kargador. Isa sa mga lalaking araw-araw ay nagbubuhat ng mabibigat kapalit ng kaunting kita. "Salamat, Bernie, ha?" Wika ng isang tinderang babae habang inaayos ang mga talong sa kanyang pwesto. "Walang anuman ho, Aling Miray," sagot niya. Malumanay at may paggalang sa boses. Hindi kailanman ipinagmayabang ni Bernie ang kanyang narating sa buhay. Sa katunayan, mas gusto niyang manatiling tahimik, nakikihalubilo sa mga manggagawa, tumutulong sa sinumang nangangailangan. Para sa kanya, ang palengke ay hindi lamang lugar ng hanap buhay, kung hindi saksi sa kanyang mahabang paglalakbay. Mula sa pagiging kargador hanggang sa pagiging negosyante. May mga sandaling napapahinto siya sa pagbubuhat, hindi dahil sa pagod, kung hindi dahil sa alaala ng mga panahong halos wala siyang makain. Naaalala niya ang mga gabing gutom, ang mga umagang walang kasiguraduhan, kung meron ba siyang kikitain. Ngunit sa halip na pait, pasasalamat ang nangingibabaw sa kanyang puso. Ang bawat patak ng pawis ay naging hakbang patungo sa mas maayos na buhay. Habang abala ang lahat, isang kakaibang presensya ang pumasok sa palengke. Ang mga yabag ay matalim, ang tindig ay tuwid at puno ng kumpiyansa. Ang ilang tendera ay napatingin, ang ilan ay napabuntong hininga. Dumating si Criselda. Maayos ang bihis nito. May mamahaling bag at may mga matang tila laging merong hinahanap na mali. Napadaan siya sa kinaroroonan ni Bernie. At sa isang iglap ay nagkasalubong ang kanilang mundo. Isang maliit na banggaan lamang. Isang kahong muntika ng matumba. Ngunit sapat na yon upang sumiklab ang galit ng babae. "Hindi ka ba marunong tumingin, ha?" Sigaw ni Criselda. Malakas at puno ng pangmamaliit. Tumigil ang ingay ng palengke sa ilang sandali. Napalingon ang mga tao. Si Bernie naman ay napayuko, inayos ang kanyang kahon, at marahang nagsalita. "Pasensya na po," wika niya, kalmado at magalang. Ngunit sa mata ni Criselda, ang kababaang loob ni Bernie ay kahinaan. At sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang lalaking hinamak niya ay hindi pala basta-basta. Isa itong taong pinanday ng hirap at may kwentong malayo pa sa kanyang inaakala. Hindi sanay si Criselda na humingi ng paumanhin, lalo na sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa kaysa sa kanya. Lumaki siyang kapos sa yaman at pati na rin sa respeto. At sa bawat taon ng kahirapan ay unti-unting nabuo ang kanyang paniniwala na ang mundo ay para lamang sa may mga pera at mayroong mga kapangyarihan. Kaya nang mapangasawa niya ang isang Amerikanong si Richard, pakaramdam niya'y tuluyan niya nang natakasan ng buhay na dati kinamumuhian niya. Sa palengke, palagi siyang naiiba.
Hindi dahil sa mayaman siya, kung hindi dahil sa paraan ng kanyang pagtingin sa kapwa. Parang lahat ay may utang na loob sa kanya. Ang kanyang mga mata'y mabilis humusga, at ang kanyang bibig ay laging handang manakit. Para sa kanya, ang palengke ay lugar lamang ng mga taong hindi umasenso sa buhay. Matapos sigawan si Bernie, hindi pa rin humupa ang kanyang galit. "Ganyan ba talaga kayo?" Dugtong niya, sabay taas ng kilay. "Walang mga disiplina, kaya hindi umaangat sa buhay eh." Tahimik pa rin si Bernie. Hindi siya sumagot. Hindi dahil sa wala siyang sasabihin, kung hindi dahil sanay na siyang maliitin. Marami na siyang naririnig na mas masakit pa rito noong siya'y kargador pa lamang. Ang kaibahan lang ngayon, mas alam na niya ang halaga ng katahimikan kaysa sa pakikipagtalo. Ngunit si Criselda ay hindi pa tapos. Lumapit siya sa isang tenderong lalaki at itinuro si Bernie. "Sino ba yan ha? Kargador lang naman yun, hindi ba?" Tanong niya. Tila hinahanap ang kumpirmasyon na tama ang kanyang panliliit. Nagkatinginan ng mga tao. May ilan na gustong magsalita, ngunit pinili nilang manahimik. Alam nila ang totoo. Ngunit alam din nila ang ugali ni Criselda. Ito ay ang babaeng hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Habang naglalakad papalayo si Bernie, naririnig pa rin niya ang mga salitang ibinabato ng babae sa kanya. Bawat salita ay may kasamang pangmamaliit. Parang kutsilyong unti-unting sumusugat sa dignidad ng isang tao. Ngunit sa halip na galit, awa ang naramdaman niya. Alam niyang ang ganitong asal ay bunga ng insekuridad, hindi ng tunay na lakas ng isang tao. Kinagabihan, kumalat ang balita sa palengke. "Pinahiyaraw ni Criselda ang isang kargador." Bulungan ng mga tao. Ngunit may mga ngiting lihim sa kanilang mga labi dahil alam nila ang hindi alam ng babae. Samantala, si Criselda ay umuwi na may galit pa rin sa dibdib. Sa kanyang isip, siya ang biktima. Siya ang inargabyado. At sa kanyang galit, nabuo ang isang pasya. Hindi niya palalagpasin ang nangyari. "Kailangang maturuan ng leksyon ng mga taong ganon," pulong niya sa sarili, habang maigpit na hawak ang kanyang bag. Hindi niya alam na sa bawat hakbang ng kanyang pagmamalaki, lalo lamang niyang inilalapit ang sarili sa araw ng kanyang pagkapahiya. At sa katahimikan ng palengke matapos ang mahabang araw, nagsimula nang umikot ang gulong ng tadhana. Unti-unti, ngunit tiyak. Sa pag-uwi ni Bernie ng gabing iyon, dala niya hindi ang bigat ng mga kahon, kung hindi ang bigat ng mga alaala. Tahimik ang maliit niyang bahay sa gilid ng lungsod. Simple, walang dekorasyong magarbo, ngunit puno ng kapayapaan. Habang nagkakape siya sa may bintana, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga panahong humubog sa kung sino siya ngayon. Lumaki si Bernie sa isang liblib na baryo sa probinsya. Ang kanyang ama ay isang magsasaka, at ang kanyang ina naman ay naglalako ng gulay sa palengke tuwing umaga. Bata pa lamang siya ay sanay na siya sa hirap, sa putik sa paa, sa sikat ng araw na walang patawad, at sa sikmurang madalas ay kumakalam. Ngunit sa kabila nito, itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang ang isang bagay na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Ito ay ang pagiging marangal. "Anak," madalas sabihin ng kanyang ama, "hindi sa dami ng pera nasusukat ang isang tao, kung hindi sa kung papaano siyang makitungo sa kanyang kapwa." Ang mga salitang iyon ay naging gabay ni Bernie nang siya'y mapilitang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. 2 damit lamang ang dala niya nang lumuwas siya sa Maynila. Isang bares ng tsinelas at isang pusong puno ng pangarap.
Doon siya nagsimulang maging kargador sa palengke. Araw-araw, pasa niya ang mga sako ng sibuyas at pati na rin patatas. Madalas ay kulang ang bayad at madalas din ang pagmamaliit. May mga araw na halos hindi niya na maramdaman ang kanyang likod sa sobrang sakit. May mga gabing natutulog siya sa gilid ng pwesto, gamit ang karton bilang unan. Ngunit sa bawat patak ng pawis, lalo niyang pinagtitibay ang pangarap na bahalang araw. Hindi na siya ang magbubuhat, siya na ang magbibigay ng trabaho. Isang araw, napansin siya ng isang matandang negosyante sa palengke, si Mang Teodoro Alonso. Tahimik lamang itong nagmamasid kung papaanong makitungo si Bernie sa mga tao. Hindi siya nanlalamang, hindi nandadaya, at higit sa lahat, hindi nagrereklamo. "May tiwala ako sa iyo, iho," sabi ni Mang Teodoro isang hapon. "Kung bibigyan kita ng pagkakataon, aalagaan mo ba?" Yon ang unang pagkakataong may naniwala kay Bernie ng lubos. Pinahawak sa kanyang maliit na puhunan, ilang kahon ng gulay na ipagbibili. Kaya naman mula roon, unti-unti niyang pinalago ang negosyo. Walang madali, walang biglaang yaman, lahat ay pinaghirapan. Lumipas ang mga taon at ang maliit na puhunan ay naging napakalaking pwesto. Ngunit kahit hawak na niya ang tagumpay, pinili niyang manatiling parehong Bernie. Ang lalaking marunong yumuko, marunong magpasalamat, at marunong rumispeto. Kaya nang maalala niya ang ginawang pang-insulto ni Criselda, hindi galit ang umuspong sa kanyang puso, kung hindi pag-unawa. Dahil alam niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang suot mo, kung hindi sa kung sino ka kapag walang nakakakita. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, tahimik ngunit malamig ang bahay ni Criselda. Malaki ito. May mataas na bakod at mamahaling kasangkapan. Ngunit kulang sa init ng tunay na tahanan. Habang nakaupo siya sa sala, hawak ang cellphone at nag-i-scroll sa social media, paulit-ulit pa rin pumabalik sa kanyang isipan ang mukha ng lalaking sinigawan niya sa palengke. Hindi siya mapalagay. Hindi dahil sa konsensya, kung hindi dahil sa pakiramdam na siya'y hindi ginagalang. Para kay Criselda, ang respeto ay bagay na otomatikong ibinibigay sa may pera at sa mayroong estado sa buhay. At dahil sa paniniwalang iyon, mabilis siyang magalit kapag may kahit katiting na abala lamang sa kanyang mundo. Ang kanyang asawa, si Richard, ay madalas wala sa bahay. Abala ito sa negosyo nito at bihirang makialam sa kanyang mga gawain. Sa kawalan ng tunay na atensyon, mas lalo niyang ipinakita ang kanyang pagiging dominante sa iba. Kinabukasan, bumalik siya sa palengke na may masamang timpla ng loob. Habang naglalakad, sinasadya niyang tumingin kay Bernie na noon ay abala sa pag-aayos ng mga prutas sa isang malaking pwesto. Hindi pa rin nagbago ang lalaki. Simple pa rin ang kilos. Magalang pa rin sa mga tao. "Hindi pa rin natututo ang lalaking yon," bulong ni Criselda sabay irap. Nilapitan niya ang ilang tendera at maririnig ang kanyang panlalait. "Mga ganyan, dapat ay tinuturuan ng leksyon. Dahil kung hindi, aabuso." Tahimik lamang ang mga tao. Sina Aling Miray, Jonel, at pati na rin ang iba pa. Kapwa matagal nang nasa palengke. Nagkatinginan ang mga ito. Alam nila ang katotohanan. Alam nila kung sino si Bernie, ngunit pinili nilang manahimik. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil alam nilang darating rin ang tamang oras para lumabas ang katotohanan. Lumakas ang loob ni Criselda sa kanyang isipan. Ang katahimikan ng mga tao ay tanda ng kanyang kapangyarihan. Kaya't nang muli niyang makita si Bernie, hindi niya na napigilan ang sarili. "Hoy ikaw!" sigaw niya. "Akala mo baligtas ka dahil tahimik ka lang?" Huminto si Bernie at tumingin sa kanya. Wala pa ring galit sa kanyang mga mata.
Tanging pagod at pag-unawa lamang. May problema po ba? May naon niyang tanong. Salip na kumalma, lalo pang uminit ang ulo ni Criselda. Mayabang ka rin pala no? Ipapabarangay kita. Tignan lang natin kung obra pa yung kabaitan mo. Napabulong ang mga tao. Ang balitang iyon ay mabilis na kumalat sa palengke. Ang ilan ay nabahala, ang iba'y lihim ng ngumiti. Para sa kanila, ang barangay ang magiging lugar kung saan lalabas ang totoo. Umalis si Criselda na taas noo. Sigurado sa sarili niyang panalo siya. Hindi niya alam na sa bawat hakbang ng kanyang pagmamalaki, mas inilalapit niya ang sarili sa isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Na ang yaman ay hindi lisensya para mangapak ng dangal ng kapwa. Maaga pa lamang ay puno na ang bulwagan ng barangay. May mga nakaupo sa bangko, may mga nakatayo sa kilid, at may mga palihim na nagbubulong-bulungan. Hindi araw-araw ay may kasong nagmumula sa palengke na umaabot sa barangay, kaya't marami ang nakiusyoso. Sa gitna ng silid ay naroon si Kapitan Renato Villaverde, isang lalaking kilala sa pagiging patas at hindi nadadala sa sigaw o yaman. Dumating si Criselda na tila reyna sa kanyang tindig. Nakataas ang baba, matalim ang tingin, at may kumpiyansang parang tiyak na ang kanyang panalo. Sumunod si Bernie, tahimik, simple ang suot, at magalang na bumati sa mga naroon. May ilan ang tumango sa kanya, may ilan na lihim ng ngumiti. Simulan na natin, wika ni Kapitan Renato. Ano ang reklamo? Agad na tumayo si Criselda. Yang lalaking yan, Sabay turo kay Bernie. walang modo, sagabal sa daan, bastos at walang pakialam sa ibang tao. Ganyan talaga kapag walang pinag-aralan at kargador lang. May ilang napaubo. May ilan namang napakunot ang noo. Ngunit hindi pa rin tumigil si Criselda. Dapat maturuan ng leksyon ng mga ganyan para matuto silang lumugar. Tahimik ang silid nang tumayo si Bernie. Kap, mahinaon niyang simula. Humingi po ka ng paumanhin kung may nagawa po akong hindi maganda. Pero wala po akong intensyong bastusin o sagasaan ng kahit na sino. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Walang galit sa kanyang boses. Walang pagtatanggol na mayabang. Tanging katotohanan lamang. May saksi ba? Maaari bang magsalita? Tanong ng kapitan. Isisang tumayo ang mga tao. Si Aling Miray ang nauna. Kap, matagal na po namin kilala si Bernie. Hindi po siya bastos na tao. Siya pa nga po ang laging tumutulong sa amin. Sumunod naman ay si Jonel, isang batang tendero. Kung may sagabal man po, aksidente lang po siguro yun. Si Ma'am Criselda po ang unang sumigaw. Siya po ang nanghamak. Unti-unting nababalot ng bulungan ang silid. Nagsimulang mawalan ng sigla ang mukha ni Criselda. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga pahayag. Marami pang nagsalita, pero nagtanong muli ang kapitan. Meron pa bang iba? Isang matandang lalaki ang tumayo. Si Mang Teodoro. Tahimik siyang nagsalita ngunit may bigat ang bawat salita. Kap, alam niyo po ba kung sino ang lalaking yan? Napatingin ang lahat kay Bernie. Siya po ang may-ari ng malaking pwesto ng gulay at prutasan sa palengke natin. Isa sa pinakamalinis na magnegosyo. Pero kailanman, hindi siya nagpakilala bilang isang amo. Parang may bumagsak na mabigat na katahimikan sa silid. Namutla si Criselda. Unti-unting bumagsak ang kanyang kumpiyansa. Habang napagtanto niyang mali ang kanyang hinusgahan. Tumingin si Kapitan Renato kay Bernie. Totoo ba ito? Tumango si Bernie. Opo, Kap, pero hindi ko po kailangang ipaalam. Pantay-pantay lang po tayo dapat. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi pera o posisyon ang nanaig,
kung hindi ang asal. At para kay Criselda, nagsimula na ang araw ng kanyang pinakamasakit na pagkapahiya. Parang biglang lumiit ang silid ng barangay para kay Criselda. Ang mga matang kanina'y puno ng kumpiyansa. Ngayon ay iwas ng tumingin kahit kanino. Ang mga salitang binitawan niya laban kay Bernie ay tila bumabalik sa kanya. Mas malinaw, mas mabigat, at mas masakit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hapti ng sariling pagusga. Nagkaroon ng kaunting katahimikan bago muling nagsalita si Kapitan Renato. Kung ganon, mariing niyang wika, malinaw na walang basehan ang reklamo. Sa halip, ang naging problema rito ay ang ugalit pag-aasal. Tumingin ang kapitan kay Criselda. Hindi po krimen ang pagiging mahirap at lalong hindi krimen ang pagiging magalang. Hindi na nakasagot ang babae. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagsisigawan, hindi rin nagtatawanan. Ngunit ang katahimikan, ito mismo ang nagpatindi ng kanyang kahihiyan. Ang mga tinderang minsang minata niya ay naroon, tahimik na saksi sa pagbagsak ng kanyang pagmamataas. Tumayo si Bernie. Hindi siya tumayo upang ipahiya ang babae, kung hindi upang tapusin ang gusot. Kap, mahinaw niyang sabi, wala po akong hinihiling na parusa. Ang mahalaga po sa akin ay magkaunawaan lang po tayo. Lahat po tayo'y naghahanap buhay lang. Napatingin ang mga tao sa kanya. May paghanga, may respeto, at may bahid ng emosyon. Sa kabila ng lahat ng pangmamaliit sa kanya, pinili pa rin niyang maging mahinahon. Dahil doon, biglang naramdaman ni Criselda ang bigat ng kanyang dibdib. Ang lalaking hinamak-hamak niya ay siyang nagpapakita ngayon ng kabutihan na hindi niya kailanman nagawang ipakita sa iba. Unti-unti, tumayo siya. Nanginginig ang mga kamay. Mabigat ang bawat hakbang. Ako? Napahinto siya. Tila nahihirapang ilabas ang mga salita. Ako ang nagkamali. Nagulat ang ilan. Hindi inaasahan ang mga salitang iyon mula sa isang babaeng kilala sa katigasan ng ulo. Nadala ko ng galit at yabang ko. Dagdag pa niya. Halos pabulong. Kaya humihingi ako ng paumanhin. Sana mapatawad niyo ako. Hindi kaagad sumagot si Bernie. Lumapit lamang siya at marahang tumango. Tinatanggap ko po. Sagot niya. Walang panunumbat kahit isa. Tanging pagpapatawad lamang. Ipinahayag ng barangay ang pinal na desisyon. Walang kaso laban kay Bernie. Sa halip, pinayuhan si Criselda na matutong igalang ang kapwa. Ano man ang estado sa buhay. Tahimik siyang umalis sa bulwagan. Bitbit ang aral na hindi niya kailanman matututunan sa pera o sa banyagang apelyido. Sa labas, patuloy ang buhay. Ngunit para kay Criselda, ang araw na iyon ay mananatiling marka. Isang araw ng pagkapahiya na nagturo sa kanya ng isang katotohanang matagal niyang tinakbuhan. Ito ay ang tunay na dangal. Ang tunay na dangal ay hindi isinusuot kung hindi isinasabuhay. Kinabukasan, muling bumalik ang normal na ingay ng palengke. Ang sigawan ng mga tindero, tawanan ng mga mamimili, at halakhakan ng mga kargador. Tila walang alam sa nangyaring pagharap sa barangay. Ngunit para sa mga taong nakasaksi, may isang bagay na nagbago. Ang pagtingin nila kay Bernie ay mas lalo pang lumalim, mas lalong tumibay, at mas lalo nilang hinangaan. Nariyan pa rin siya sa gitna ng palengke. May pasan na kahon ng mansanas, pawis na pawis, ngunit payapa ang mukha. Walang bakas ng pagmamataas, walang yabang na tila may karapatan na siya. Para sa kanya, ang kahapon ay tapos na. Ang mahalaga ay ang araw na hindi na ito at ang mga taong kasama niyang naghahanap buhay. Bernie, salamat ha, wika ni Jonel habang iniabot ang bayad.
Kung hindi dahil sa'yo, baka wala kaming lakas ng loob na magsalita. Ngumiti si Bernie. Tama lang yun, sagot niya. Lahat tayo ay may boses. Sa kabilang dulo ng palengke, tumaan si Criselda. Hindi na kasing taas ng dati ang kanyang tindig. Wala na ang matalas na titig at maingay na boses. Tahimik siyang namili. Maingat sa bawat hakbang. At sa unang pagkakataon, marunong nang magpasalamat. Salamat po. Marahang sabi niya sa isang tinderang dati niyang minamaliit. Napatingin si Aling Miray. Bagyang nagulat, ngunit ngumiti rin. Ang pagbabago ay maliit, ngunit totoo. Sa hapon, naupo si Bernie sa gilid ng palengke. Pinagmamasdan ng araw na unti-unting lumulubog. Naalala niya ang mga panahong siya'y walang-wala at ang mga panahong muntika na siyang sumuko. Napangiti siya. Lahat ng hirap ay may kapalit. Hindi laging pera, kung hindi karunungan. Hindi lahat ng tao ay magiging mayaman. Ngunit lahat ng tao ay may kakayahang maging marangal. Yon ang aral na isinabuhay ni Bernie. At yun din ang aral na unti-unting natutunan ni Criselda. Kahit huli na, kahit masakit, sa mundo kung saan madaling husgahan ng kapwa base sa suot at estado ng buhay, may mga taong tahimik na nagpapatunay na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi nasusukat sa pera, kung hindi sa puso. At sa gitna ng palengke, sa araw-araw na ingay at pati na rin pawis, patuloy na namuhay si Bernie, hindi bilang isang mayamang negosyante, kung hindi bilang isang taong marunong rumispeto, magmahal at manatiling tao. Lumipas ang mga buwan at ang palengke ay nanatiling buhay. Tila walang katapusang siklon ng umaga at hapon. Sigawan at tawanan, pagod at pag-asa. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may mga pagbabagong hindi kaagad napansin. Lumawak pa ang negosyo ni Bernie. Hindi dahil sa kasakiman, kung hindi dahil sa tiwala. Mas dumami ang gustong makipagtransaksyon sa kanya. Mga magsasakang alam na patas siyang magbayad at mga tindero na alam na hindi siya nanlalamang. Ganun pa man, nanatili siyang simple. Makikita pa rin siyang nagbubuhat, nakikipagkwentuhan sa mga kargador at tumutulong sa mga bagong salta sa palengke. Isang araw, may batang lalaking lumapit sa kanya. Payat, may bahid ng takot sa mga mata. At may dalang sako na halos kasing laki niya. Napangiti si Bernie. Nakita niya ang kanyang sarili sa bata. Gusto mo bang matutong magnegosyo balang araw, iho? Tanong niya. Tumango ang bata. May pag-asang kumislap sa mga mata nito. Sa kabilang banda, si Criselda ay bihira nang makita sa palengke. Kapag dumarating man siya, hindi na ito ang dating babae na may matalas na dila. Natuto siyang makinig. At higit sa lahat, natutong manahimik kapag kailangan. Hindi man ganap na nagbago ang kanyang pagkatao, meron namang binhing naitanim. Binhi ng kababaang loob. Minsan, nagkasalubong ang kanilang mga mata. Tumango si Criselda bilang pagbati. Tumango rin si Bernie. Walang sama ng loob. Walang yabang. Sa sandaling iyon, malinaw na ang kapatawaran ay mas magaan kesa sa galit. Sa uli, ang palengke ay nanatiling palengke. Magulo, maingay, at puno ng buhay. Ngunit sa gitna nito, may isang kwentong patuloy na ikinikwento. Hindi sa salita kung hindi sa gawa, na ang dangal ay hindi nabibili. Ang respeto ay hindi ipinipilit. Ang tunay na yaman ay makikita sa taong marunong manatiling mababa, kahit gaano pa kataas ang kanyang narating. At doon, sa gitna ng ingay ng palengke, tahimik na namuhay ang aral, habang may mga taong handang matuto. Ang kwento ni Bernie, at pati na rin ni Criselda, ay paalala na ang tunay na sukatan ng tao ay hindi nasusukat sa yaman, estado sa buhay, o kung sino ang kanyang napangasawa, kung hindi sa kung papaano siyang makitungo sa kapwa. Ipinakita ni Bernie na ang kababaang loob
sipag at respeto ay kayang maghatid ng tunay na tagumpay. Tagumpay na hindi kailangang ipagyabang. Kahit gaano pa kataas ang narating niya sa buhay, pinili niyang manatiling tao sa harap ng lahat. Samantala si Criselda ay nagsilbing babala na ang pagmamalaki at pagmamataas ay nauuwi sa kahiyan. Ang yaman na walang asal ay hungkag, at ang salitang matalas ay kayang makasukat hindi lamang ng iba kung hindi ng sarili. Sa uli, itinuturo ng kwento na ang respeto ay hindi hinihingi, ito ay binibigay kapag nakikita sa gawa. Ang dangal ay hindi suot, ito ay sinasabuhay. At higit sa lahat, walang taong mababa kung marunong rumispeto. At walang taong mataas kung wala itong puso. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para naman updated ka sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!